Pagkatapos gamitin ni Jinsung ang skill, agad na nag-interact ang dalawang salagubang. Sa pagitan ng dalawang salagubang, unti-unting namuo ang isang enerhiya at sa huli ay naging isang itlog. Nakahinga ng maluwag si Jinsung nang walang lumabas na ipinagbabawal na imahe. Sobra lang pala akong nag-alala. Nag-abiso ang sistem na matagumpay siyang nakapag-breed ng halimaw sa unang pagkakataon. Makakatanggap siya ng titulong i-monster breeder at tataas din ng malaki ang kanyang reputation points. Dagdag pa rito ang mga bagong kaalaman at kasanayan. Muling nakakuha ng maraming benepisyo si Jinsung. Sa wakas, natapos na rin niya ang EJF Egg mission. Mukhang nakakuha rin ako ng bagong titulo, Monster Breeder. Pagkabasa sa information panel, mukhang kapaki-pakinabang din ang titulo. Hindi ito agad nagpapataas ng kanyang lakas, ngunit nagpapataas ito ng kakayahan tulad ng pag-breed ng isang malakas na halimaw. Gusto ko yung linyang hindi kailangang i-activate ang skill pero makakakuha pa rin ang benepisyo. Nagsimula ng mag-isip ng maruming plano si Jinsung. Siguro, ay bibreed ko na rin ang iba pang mga halimaw. Pinagpawisan ng malamig ang dalawang salagubang, ang mga mata nila ay parang nagsasabing, pwede kaming i-breed. Lumipat ang eksena sa totoong mundo, masayang tinanggap ng buong klase ang oras ng uwian. Lahat ay parang pagod, naninigas ang katawan pagkatapos ng matagal na pagkakaupo. Nakita ni Hyun si Jinsung, dali-daling nagtanong, bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Saan pa ba pupunta si Jinsung? Siyempre sa laro, kailangan kong tapusin ang misyon. Nagreklamo si Hyun. Talagang adik ka sa laro. Anong misyon ba iyang ginagawa mo? Sumagot si Jinsung. Ginagawa ko ang Empire Quest kaya sobrang busy ako. Malapit na ang deadline kaya kailangan kong tiisin. Napatalon si Hyun. Empire Quest? Alam mo bang nagpakahirap akong mag-green para lang makakuha ng Empire Quest? Tinapos niya ang pinakamaraming misyon hanggat maaari para lang makakuha ng isa. Medyo nagulat din si Jinsung. Bakit mo kailangang gawin yun? Ipinaliwanag sa kanya ni Hyun. Para mapataas ang reputasyon, ano pa bang mas maganda kaysa sa Empire Quest? Kailangan namin ng isang miyembro ng guild na may mataas na katayuan para ma-upgrade ang aming teritoryo bilang isang autonomous region. Sabi ni Jinsung. Para makakuha ng mataas na katayuan, kailangan ng 40,000 panandang pandagdag reputation, di ba? Kung sasabihin ko sa kanila na matagal na akong may mahigit 50,000 reputation, baka gulpihin nila ako. Binati ni Jinsung si Hyun ng good luck. Tatapusin ko ang misyong ito at babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos matagumpay na matapos ang JF Egg mission, mas maraming oras na siyang mailalaan sa guild. Lumipat ang eksena sa lugar ng pag-breed ng mga sinaunang halimaw. Si Jinsung ngayon ay naging may-ari na ng breeding farm, sa pagkakataong ito, dala pa niya ang itlog ng Dragon God. Kaya ko nang papisain ang itlog ng Dragon God. Tuwang-tuwang pinagmamasdan ni Jinsung ang itlog. Tingnan mo ang maningning na liwanag na ito, siguradong legendary rank to. Sumigaw siya, pumisa ka na. Mas maliwanag pa sa ilaw ng sasakyan ang mga mata ni Jinsung, sabik na naghihintay na mapisa ang itlog. Siguradong iba ang itlog ng Dragon God, di ba? Ngunit laking gulat niya, walang nangyari. Tahimik pa rin ang itlog. Dali-daling binuksan ni Jinsung ang status window para suriin. Ngayon lang siya nakahinga ng maluwag. Masyado pa pala akong bata. Buti na lang, kung ipagpapatuloy ko ang pangangaso gaya ng dati, mapipisa rin ang itlog sa huli. Buti na lang hindi na kailangan ng karagdagang misyon o espesyal na item. Pero bakit may special sa tabi ng legendary rank? Siguradong hindi ito masama, di ba? Sige na. Bumalik sa Muran para tapusin ang natitirang misyon. Mabilis na lumipas ang oras hanggang kinaumagahan, bumalik na si Jinsung sa Muran para tapusin ang mga dapat tapusin. Mausisang tiningnan niya ang itlog na lumulutang sa gitna. Posible kayang ito ang itlog ng Jaife. Tinanong siya ni Emperor Celias kung nahanap na niya ang paraan para mapisa ang itlog ng spirit beast na Jaife. Agad na umiti si Jinsung ng pilit. Mahal na emperador, nakuha ko na po ang skill para mapisa ang mga itlog ng halimaw. Labis na nasiyahan si Celias, pinuri siya. Napakagaling! Ganoon ang sinabi ni Jinsung pero sa loob-loob niya, nagdarasal na siya. Bakit mas malakas pa ang halimaw na iyon?
Kung hindi ko mapipisa ang itlog na iyon, lagot na. Para makasiguro, sinabi niyang nakuha niya ang skill para mapisa ang mga itlog ng halimaw, hindi ang skill para mapisa ang itlog ng Jiffy. Pakiusap, sana magtagumpay sa isang subok lang. Sumigaw si Jinsung, pumisa ka na. Nanlaki ang mga mata ni Celia sa tuwa. Sa wakas, mapipisa na ba ang Jiffy? Napansin ni Jinsung ang pagkakatulad. Kapareho ng itlog ng Dragon God, hindi ito agad napipisa. Kung ganoon, dapat tingnan ko ang impormasyon nito, di ba? Binuksan ni Jinsung ang information window para suriin. Sa pagkakataong ito, syempre, legendary rank din ang Jiffy. Pero wala itong special na section tulad ng Dragon God. Ano kaya ang pagkakaiba? Humingi ng pahintulot si Jinsung na magsalita. Mahal na emperador, saan po kaya ako makakahanap ng pinakamalakas na hangin sa Colonazo Continent? Medyo hindi nasiyahan si Celias ng tanungin. Bakit mo tinatanong ang bagay na ito? Ano na ang nangyari sa pagpapapisa ng itlog ng Jiffy? Tapat na umamin si Jinsung, mahal na emperador, sinimulan ko na po ang proseso ng pagpapapisa ng itlog, ngunit para mapisa ng perpekto ang itlog ng Jiffy, kailangan pa pong matugunan ang isang kondisyon. Mausisang nagtanong si Celias, anong kondisyon? Dahil ang spirit beast na Jiffy ay may wind attribute, para mapisa ng perpekto ang itlog na ito, kailangan po nitong sumipsip ng lakas ng pinakamalalakas na hangin, mula sa lugar na may pinakamalakas na hangin sa kontinenteng ito. Sandaling nag-isip si Helien sa tabi tapos nagsalita, kung lugar na may malakas na hangin, sa tingin ko ang tinutukoy mo ay ang sky-piercing plateau, lalo na sa tuktok ng sky-piercing altar, naroon ang pinakamalakas na hangin. Sumang-ayon si Celias. Siguradong ganoon nga. Nalakbay na ni Helien ang buong kontinente kaya siguradong siya ang pinakaalam. Nang marinig ni Jinsung ang usapan ng dalawa, natigilan siya. Sky-piercing plateau. Patay na. Paano ako makakarating doon? Ang disyerto sa paligid ng sky-piercing plateau ay may mga halimaw na level 130 pataas. Ang pagpunta doon ng mag-isa ay pagpapakamatay. Lalo na kung hindi ko alam kung lilitaw ba ang pinakamataas na level na halimaw o hindi. Nahihiyang nagsalita si Jinsung. Mahal na emperador, natapos ko na po ang ipinag-uutos nyo, kaya kahit kailangan kong kanselahin ang misyong ito, kailangan ko na pong umalis agad. Ngunit teka. Biglang naalala ni Helien. Tumingin si Jinsung kay Helien tapos ngumisi ng may masamang balak. Hindi ko naman kailangang pumunta mag-isa, di ba? At nakarating na nga si Jinsung sa sky-piercing plateau. Pagdating pa lang, ginamit na agad niya ang Abyss Wave skill para turuan ng leksyon ang mga halimaw. Si Jinsung at si Ethi ang namuno sa walang tigil na pakikipaglaban sa mga halimaw. Kakabagsak pa lang ng isa, may susunod na naman, pero kahit 3 pa sila, sisiw lang sila sa akin. Inutusan niya ang mga Royal Guard na umatake, kasabay nito ang tamang tiempo. Inutusan niya si Ethi na makipagtulungan. Ginamit ni Jinsung ang Bloodlust skill para kay Ethi, para patayin agad ang agila. Sunod-sunod ang abiso ng system, medyo nagulat din si Jinsung sa nagawa ni Ethi. Halos 15,000 sa isang tama? Ang Berserk ay nagdulot ng 20,000 pinsala, mukhang napaka-epektibo ng bagong Bloodlust skill. Sinuri ni Jinsung ang impormasyon ng Bloodlust skill, tingnan natin kung gaano ito kalakas, medyo nasiyahan siya. At ang hindi pagpunta ng mag-isa ay isang napakagandang ideya. Bumalik tayo sa nakaraan. Nagpahayag ng opinyon si Jinsung kay Celias. Mahal na emperador, hindi ko po kayang pumunta mag-isa sa sky-piercing plateau, kasama ang itlog ng Jiffy, kaya kailangan ko po ang tulong at lakas niyo. Nang marinig ito ni Celias, nagduda siya. Ang lakas ko. Mumisi si Jinsung nang may masamang balak, tiniyak. Opo, ang pinakamalakas na meron kayo. Walang iba kundi ang kawawang si Helien. Dahil laro ito, nagsimula ang ekspedisyon sa loob lang ng isang araw. Kahit mas kaunti ang sumali kaysa inaasahan niya, ang pinakamababang level ng Royal Guard ay 150. Nakakita rin siya ng ilang halimaw na lampas sa level 170. Sobrang astig. Ano kaya ang level ni Helien? Posible kayang lampas sa 200? Si Helien naman ay walang awang lumalaban, isang hampas lang, isang halimaw agad ang tepok. Tuwang-tuwa si Jinsung, nakaupo at nag-enjoy, ang puntos ay hinahati sa mga miyembro ng grupo.
Kung ganoon, makakakuha ako ng mahigit 1,000,000 experience para sa isang halimaw. Hindi lang ako, pati ang mga summoned beast ko ay mabilis ding nagle-level up. Salamat, Helien, sa pag-carry sa amin sa labang ito. Hihi! Ngayon lang napansin ni Helien si Jinsung na tuwang-tuwa doon, tinawag siya nito, na ikinagulat niya. Pinuri siya nito, mas magaling kang summoner kaysa inaakala ko. Kapaki-pakinabang ang mga halimaw mo. Ngumiti si Jinsung, hindi maitikom ang bibig. Talaga po? Dahil mababa ang level ko, akala niyo po hindi ako makakatulong sa laban? Sumigaw si Helien, lahat huminto sa pakikipaglaban. Magpapahinga muna tayo sandali at maghahanda para sa susunod na laban dito. Pinunasan ni Jinsung ang pawis, nagtanong, wala pa naman tayong gaanong pinsala, pero bakit gusto niyo pong ipagpatuloy ang laban dito? Gusto ko pa po kasing kumuha ng experience points. Ipinaliwanag sa kanya ni Helien, kapag nalampasan natin ang bundok na ito, makakarating tayo sa Ancient Paradise Desert, at doon, haharapin natin ang mga mummy priest. Nang marinig pa lang ni Jinsung ang pangalan, alam na niyang mahirap na kalaban ito, level 150 na halimaw. Seryosong nagbabala si Helien, hindi magiging madali ang labang iyon, kaya maghanda ka. Dumilim na, bumuhos ang nyebe, binalot ang buong lugar. Tinanong ni Floralan si Hyun kung gaano pa katagal ang proteksyon para sa kanilang base. Sumagot si Hyun, mga 1 buwan pa, magiging magulo ang hilagang kontinente dahil sa mga labanan para sa mga base. Kahit paano, ang base para sa kahit anong guild ay itinuturing na gintong itlog. At kung aatake ang isang malaking guild, ang maliliit na guild tulad natin ay mahihirapang talunin sila, kaya ito ay isang alalahanin. Ngunit kung mapapataas natin ang antas ng ating base mula sa nayon patungong teritoryo, tapos na ang lahat. Dahil sa antas ng teritoryo, pwede na tayong mag-set up ng mga these troops at mga depensang mekanismo tulad ng mga Tor. Nagulat si Floralan, hindi ko alam iyon. Kung ganoon, kailangan lang nating malampasan ang mga labanan para sa teritoryo hanggang sa lumipas ang bagyo. Sumang-ayon si Hyun. Talagang umaasa akong matatapos ni Jinsung ang kanyang misyon at matulungan tayo. Kailangan nating protektahan ang ating base sa lahat ng paraan hanggang sa mga sandaling iyon. Si Jinsung naman sa kabilang dako ay parang may naramdamang kakaiba, bigla siyang kinilabutan. Dahil ba matagal na akong hindi natutulog? Tumingin si Jinsung sa paligid, nagtatanong sa sarili, nakarating na ba sila sa sky-piercing plateau? Sabi nila dito raw ang may pinakamalalakas na hangin at ang hangin ay di. Bago pa matapos ang iniisip, may halimaw na sumulpot para atakihin siya. Mabilis na kumilos si Helien, agad na hinugot ang espada para harangin ang tama. Isang malakas na hampas ang ibinigay niya sa halimaw para malaman nito kung sino ang amo. Muli niyang binalaan ang lahat. Lubhang mapanganib ang sky-piercing plateau. Pwedeng lumitaw ang mga level 170 na halimaw kaya mag-ingat kayo. Nang marinig iyon ni Jinsung, nanginginig siya sa takot. Muntik na akong mamatay sa mga level 150 na mummy priest, tapos 2 o 3 pa sila. Pero level 170. Baka isang hatsing lang, tepok na ako. Ngunit nakarating na ako rito, hindi ako pwedeng mabigo. Umalingaw ang mga sigaw ng mga halimaw. Agad na inutusan ni Helien ang buong grupo na maghanda sa pakikipaglaban. Mag-ingat kayo, huwag niyong agawin ang atensyon ng ibang mga halimaw sa lugar. Ngunit ang halimaw na ito ay laging kumikilos ng grupo. May hindi bababa sa 4 hanggang 5 iba pa sa paligid. Kakasabi pa lang, agad na sumugod ang mga kamag-anak ng halimaw kanina para singilin ang grupo. Sinabi ni Helien na siya ang mangunguna. Lahat ng kabalyero, protektahan niyo ang itlog at si Ian. Buong determinasyon ang kanyang mukha. Habang matindi ang labanan, biglang tumakas ang mga halimaw na iyon. Anong halimaw ang lumitaw? Bakit ganoon na lang mag-alala ang kapitan? Ano iyon? Dinosauro. Pula ba ang mata nito o isa itong butiki na may pakpak? Mas malaki pa ito kaysa kay Lahat ng kabalyero sumunod sa akin. Aagawin natin ang atensyon niya mula sa harap. Kapag ginawa natin yon, dalhin mo ang itlog at tumakbo papunta sa altar. Yumukod si Ian, masusunod po. Mahigpit niyang hinawakan ang itlog at pinuri si Helien. Talagang napakagaling niya, epektibo at maistratehiya. Dali-daling tumakas si Ian.
Kung isang hampas lang ng buntot nito, tepok na ako. Kailangan kong bilisan habang pinipigilan pa siya ng mga kabalyero. Synchronize. Taasan mo ang agility stat. Buti na lang at ligtas siyang nakatakas mula sa mapanganib na lugar na iyon. Nagawa ko. Natigilan si Ian sa gitna, ngayon lang niya napansin na walang hangin dito. You are the first person to discover the source of the wind, the heavenly altar. Charisma with wind attribute increased ki 5%. Wind attribute resistance increased ki 0. Affinity with wind attribute monsters not less than 30. Reputation increased ki up to 15,000. Biglang may naramdamang pamilyar si Ian. Teka, parang katulad ito noong natuklasan ko ang source of lava. Hindi eksaktong kapareho, iba lang ang attribute. Visa, kung ganoon, kung kailangan kong papisain ang itlog ng fire attribute monster, siguro kailangan kong bumalik sa scorched land. Kahit paano, kailangan kong mapisa agad ang itlog na ito. Kung magtatagal pa, malalagay sa panganib ang mga kabalyero at siguradong magagalit ang emperador. Heto na, pumisa ka na. Ang itlog na iyon ay nagliwanag ng husto, kumalat sa buong heavenly altar. May epekto. May epekto na. Tumaas na hanggang 11% ang itlog. Ibig sabihin, mapipisa ito kapag umabot na sa 100%. Napahawak siya sa baba, nag-aalala. Natalo na ang mga kabalyero. Bilisan mo bago pa dumating ang halimaw. Pero bakit sa ganitong kagyat na sitwasyon, ang bagal tumaas ng porsyento ng pagpisa ng itlog? Ano to? Ang bagay na ito ay wala dati sa bulsa ni Ian, ngayon ay nagliliwanag ito. Kinuha niya ito para tingnan, hindi rin niya alam kung saan ito galing. Pilit niyang inaalala, nakuha ko na ba ang ganitong item dati? Tumingin siya ng diretso at nakita ang isang imahe mula sa nakaraan. Ito ang mainit na bato na nalaglag ng mga pair sa prized mission. Pero bakit ito nagliliwanag? Wala na ito sa kamay niya, kusa itong pumalibot sa itlog. Using wind purification item. Nagtaka si Ian. Anong nangyayari? Hindi ko naman sinabing gagamitin ko ito. Hindi niya inaasahan na dahil doon, mas mabilis na mapipisa ang itlog. Napanganga si Ian sa gulat nang masaksihan ang maningning na tanawing ito. You have hatched the egg. A legendary rank monster's egg hatched for the first time. Leadership increased TF 100, charisma increased TF 50. Tuwang-tuwa siyang tumatalon-talon na parang bata. Tagumpay! Woohoo! Nang tingnan ulit, dalawa pala ang lumitaw. Kambal ba sila? Lumitaw ang information window. Iyo 475 paghahati, 475, mana 265 paghahati 265, attack 23, defense 10. Type, legendary rank monster. Nature, stubborn, cannot evolve, agility 28, wisdom 15. Inherent ability, Guardian of the Wind. If it takes a wind attribute attack, its attack power will increase EI 30% for 3 minutes. King's Roar, increases Ali's abilities within a 50 metro radius YIS 30% and reduces all enemies' movement speed YIS 30%. This ability lasts for 0 minutes, cooldown is 30 minutes. Its powerful wing flaps can create a tornado that crushes enemies, lasts for 0 seconds, and deals 125% of its power as damage to enemies every 0.5 seconds when the skill is activated. Radius 15 metro in a fan shape, cooldown is 0 minutes. A legendary monster, ruler of the air. Born from the wind, it is very agile and strong. Espesyal na binigyang pansin niya ang alagang ito. Level 1, katulad ni Hal, ngunit lahat ng stats maliban sa depensa ay mas mataas, halos doble ang agility. Ang galing din ng King's Roar skill. Pero magkaiba ba sila ng kasarian? Samantalang wala namang pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan. Medyo nainis si Ian, bakit ako nasali sa pagsubok na ito? Kung isa lang sana, hindi ako mag-aatubiling ibigay ito sa emperador. Siguro ito ay isang pagkakataon mula sa mga Diyos. Paano ako mahuhuli? Agad niya itong hinuli, wala nang atrasan pa. Wala namang ibang tao rito, di ba?
Hindi lang ako, pati ang mga summoned beast ko ay mabilis ding nagle-level up. Salamat, Helien, sa pag-carry sa amin sa labang ito. Hihe! Ngayon lang napansin ni Helien si Jinsung na tuwang-tuwa doon, tinawag siya nito, na ikinagulat niya. Pinuri siya nito, mas magaling kang summoner kaysa inaakala ko. Kapaki-pakinabang ang mga halimaw mo. Ngumiti si Jinsung, hindi maitikom ang bibig. Talaga po? Dahil mababa ang level ko, akala niyo po hindi ako makakatulong sa laban? Sumigaw si Helien, lahat huminto sa pakikipaglaban. Magpapahinga muna tayo sandali at maghahanda para sa susunod na laban dito. Pinunasan ni Jinsung ang pawis, nagtanong, wala pa naman tayong gaanong pinsala, pero bakit gusto niyo pong ipagpatuloy ang laban dito? Gusto ko pa po kasing kumuha ng experience points. Ipinaliwanag sa kanya ni Helien, kapag nalampasan natin ang bundok na ito, makakarating tayo sa Ancient Paradise Desert, at doon, haharapin natin ang mga mummy priest. Nang marinig pa lang ni Jinsung ang pangalan, alam na niyang mahirap na kalaban ito, level 150 na halimaw. Seryosong nagbabala si Helien, hindi magiging madali ang labang iyon, kaya maghanda ka. Dumilim na, bumuhos ang nyebe, binalot ang buong lugar. Tinanong ni Floralan si Hyun kung gaano pa katagal ang proteksyon para sa kanilang base. Sumagot si Hyun, mga 1 buwan pa, magiging magulo ang hilagang kontinente dahil sa mga labanan para sa mga base. Kahit paano, ang base para sa kahit anong guild ay itinuturing na gintong itlog. At kung aatake ang isang malaking guild, ang maliliit na guild tulad natin ay mahihirapang talunin sila, kaya ito ay isang alalahanin. Ngunit kung mapapataas natin ang antas ng ating base mula sa nayon patungong teritoryo, tapos na ang lahat. Dahil sa antas ng teritoryo, pwede na tayong mag-set up ng mga Dees troops at mga depensang mekanismo tulad ng mga Tor. Nagulat si Floralan, hindi ko alam iyon. Kung ganoon, kailangan lang nating malampasan ang mga labanan para sa teritoryo hanggang sa lumipas ang bagyo. Sumang-ayon si Hyun. Talagang umaasa akong matatapos ni Jinsung ang kanyang misyon at matulungan tayo. Kailangan nating protektahan ang ating base sa lahat ng paraan hanggang sa mga sandaling iyon. Si Jinsung naman sa kabilang dako ay parang may naramdamang kakaiba, bigla siyang kinilabutan. Dahil ba matagal na akong hindi natutulog? Tumingin si Jinsung sa paligid, nagtatanong sa sarili, nakarating na ba sila sa sky-piercing plateau? Sabi nila dito raw ang may pinakamalalakas na hangin at ang hangin ay di. Bago pa matapos ang iniisip, may halimaw na sumulpot para atakihin siya. Mabilis na kumilos si Helien, agad na hinugot ang espada para harangin ang tama. Isang malakas na hampas ang ibinigay niya sa halimaw para malaman nito kung sino ang amo. Muli niyang binalaan ang lahat. Lubhang mapanganib ang sky-piercing plateau. Pwedeng lumitaw ang mga level 190 na halimaw kaya mag-ingat kayo. Nang marinig iyon ni Jinsung, nanginginig siya sa takot. Muntik na akong mamatay sa mga level 150 na mummy priest, tapos 2 o 3 pa sila. Pero level 190. Baka isang hatsing lang, tepok na ako. Ngunit nakarating na ako rito, hindi ako pwedeng mabigo. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga halimaw. Agad na inutusan ni Helien ang buong grupo na maghanda sa pakikipaglaban. Mag-ingat kayo, huwag niyong agawin ang atensyon ng ibang mga halimaw sa lugar. Ngunit ang halimaw na ito ay laging kumikilos ng grupo. May hindi bababa sa 4 hanggang 5 iba pa sa paligid. Kakasabi pa lang, agad na sumugod ang mga kamag-anak ng halimaw kanina para singilin ang grupo. Sinabi ni Helien na siya ang mangunguna. Lahat ng kabalyero, protektahan niyo ang itlog at si Ian. Buong determinasyon ang kanyang mukha. Habang matindi ang labanan, biglang tumakas ang mga halimaw na iyon. Anong halimaw ang lumitaw? Bakit ganoon na lang mag-alala ang kapitan? Ano iyon? Dinosauro. Pula ba ang mata nito o isa itong butiki na may pakpak? Mas malaki pa ito kaysa kay Lahat ng kabalyero sumunod sa akin. Aagawin natin ang atensyon niya mula sa harap. Kapag ginawa natin yun, dalhin mo ang itlog at tumakbo papunta sa altar. Yumukod si Ian, masusunod po. Mahigpit niyang hinawakan ang itlog at pinuri si Helien. Talagang napakagaling niya, epektibo at maestratehiya. Dali-daling tumakas si Ian. Kung isang hampas lang ng buntot nito, tepok na ako. Kailangan kong bilisan habang pinipigilan pa siya ng mga kabalyero.
Synchronize. Taasan mo ang agility stat. Buti na lang at ligtas siyang nakatakas mula sa mapanganib na lugar na iyon. Nagawa ko. Natigilan si Ian sa gitna, ngayon lang niya napansin na walang hangin dito. You are the first person to discover the source of the wind, the heavenly altar. Charisma with wind attribute increased TI 5%. Wind attribute resistance increased TI 0. Affinity with wind attribute monsters not less than 30. Reputation increased TI up to 15,000. Biglang may naramdamang pamilyar si Ian. Teka, parang katulad ito noong natuklasan ko ang source of lava. Hindi eksaktong kapareho, iba lang ang attribute. Kung ganoon, kung kailangan kong papisain ang itlog ng fire attribute monster, siguro kailangan kong bumalik sa scorched land. Kahit paano, kailangan kong mapisa agad ang itlog na ito. Kung magtatagal pa, malalagay sa panganib ang mga kabalyero at siguradong magagalit ang emperador. Heto na, pumisa ka na. Ang itlog na iyon ay nagliwanag ng husto, kumalat sa buong heavenly altar. May epekto. May epekto na. Tumaas na hanggang 11% ang itlog. Ibig sabihin, mapipisa ito kapag umabot na sa 100%. Napahawak siya sa baba, nag-aalala. Natalo na ang mga kabalyero. Bilisan mo, bago pa dumating ang halimaw. Pero bakit sa ganitong kagyat na sitwasyon, ang bagal tumaas ng porsyento ng pagpisa ng itlog? Ano to? Ang bagay na ito ay wala dati sa bulsa ni Ian, ngayon ay nagliliwanag ito. Kinuha niya ito para tingnan, hindi rin niya alam kung saan ito galing. Pilit niyang inaalala, nakuha ko na ba ang ganitong item dati? Tumingin siya ng diretso at nakita ang isang imahe mula sa nakaraan. Ito ang mainit na bato na nalaglag ng mga pair sa prized mission. Pero bakit ito nagliliwanag? Wala na ito sa kamay niya, kusa itong pumalibot sa itlog. Using wind purification item. Nagtaka si Ian. Anong nangyayari? Hindi ko naman sinabing gagamitin ko ito. Hindi niya inaasahan na dahil doon, mas mabilis na mapipisa ang itlog. Napanganga si Ian sa gulat nang masaksihan ang maningning na tanawing ito. You have hatched the egg. A legendary rank monster's egg hatched for the first time. Leadership increased TI 100, charisma increased TI 50. Tuwang-tuwa siyang tumatalon-talon na parang bata. Tagumpay! Woohoo! Nang tingnan ulit, dalawa pala ang lumitaw. Kambal ba sila? Lumitaw ang information window. Iyo 475 paghahati, 475, mana 265 paghahati 265, attack 23, defense 10. Type, legendary rank monster. Nature, stubborn, cannot evolve, agility 28, wisdom 15. Inherent ability, guardian of the wind. If it takes a wind attribute attack, its attack power will increase EI 30% for 3 minutes. King's Roar, increases Ali's abilities within a 50 metro radius YIS 30% and reduces all enemies' movement speed YIS 30%. This ability lasts for 0 minutes, cooldown is 30 minutes. Its powerful wing flaps can create a tornado that crushes enemies, lasts for 0 seconds, and deals 125% of its power as damage to enemies every 0.5 seconds when the skill is activated. Radius 15 metro in a fan shape, cooldown is 0 minutes. A legendary monster, ruler of the air. Born from the wind, it is very agile and strong. Espesyal na binigyang pansin niya ang alagang ito. Level 1, katulad ni Hal, ngunit lahat ng stats maliban sa depensa ay mas mataas, halos doble ang agility. Ang galing din ng King's Roar skill. Pero magkaiba ba sila ng kasarian? Samantalang wala namang pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan. Medyo nainis si Ian, bakit ako nasali sa pagsubok na ito? Kung isa lang sana, hindi ako mag-aatubiling ibigay ito sa emperador. Siguro ito ay isang pagkakataon mula sa mga Diyos. Paano ako mahuhuli? Agad niya itong hinuli, wala nang atrasan pa. Wala namang ibang tao rito, di ba? Bigla na lang, dumating ang dambuhalang halimaw na iyon at hinabol siya, tulungan niyo ang tamer.
Buti na lang at nang gabing iyon, ligtas siyang nakabalik sa palasyo, ngunit may kaunting problema. Bakit wala pa ang emperador? Alam na kaya niya ang nangyari? Impossible. Kakaisip pa lang, lumitaw na ito, nakangiting sinabi sa kanya, napagod ka, magaling ang ginawa mo. Magalang siyang yumuko, hindi po. Mahal na emperador, dahil po iyon sa mga kabalyero, napakalakas po nila, dahil sa kanila, marami po akong nakuha. Pansamantalang ligtas na siya, kaya nakahinga na rin siya ng maluwag. Prangkang sinabi ni Celias, ang griffin na dinala mo ay aalagaan ng mga summoner ng palasyo. Dahil sa iyo, maipagmamalaki naming ipakilala ang Majestic Griffin, simbolo ng Lucip Empire, sa araw ng pambansang kasarinlan. Ipinagmamalaki rin ni Ian na malaki ang kanyang naitulong. Siyempre po, kung malalaman ng inyong mga mamamayan na isang tunay na Griffin ang nagbabantay sa maharlikang pamilya, labis po silang matutuwa. Lucip Empire Quest, Hatching the Griffin Egg, completed, rank. You received 11,912,000 experience, leveled up. Currently level 103. You received 100,000 reputation. Halos himatayin si Ian dahil ito ang unang beses na nakatanggap siya ng ganoon kalaking numero. Nag-level up ako sa loob lang ng 3 araw, tapos binigyan pa nila ako ng 100,000 reputation. Grabe. Ito ang dahilan kung bakit ang tataas ng reputasyon ng mga nasa top rank. Dahil kinukuha nila lahat ng first-time rewards at minomonopolize ang mga Empire Quests. Tapos na ang misyon, nagpaalam na si Ian. Kung kailangan niyo po ulit ng tulong ko, tawagan niyo lang po ako. Ngayon, kailangan ko ng alagaan ang natitirang Griffin. Kakatalikod pa lang niya, hinawakan siya ni Celia sa balikat. Sandali lang, may kailangan pa akong kunin sa iyo. Nagsimula ng kabahan si Ian, baka nahuli na siya. May kukunin sa akin. Lintik. Nahuli na ba ako? Talagang pinakaba siya ni Celias. At ito rin ay isang regalo. Pilit na sumagot si Jinsung nang may peking ngiti. Isang regalo po. Tatanggapin ko po ang kahit ano nang may pasasalamat. Ano kaya ang ibibigay niya sa akin? Sana isang legendary item. Biglang may bolang nagliwanag sa kamay ng emperador. Espesyal kong ibinibigay sa iyo ito dahil pinataas mo ang reputasyon ng Lucible Royal Family. Medyo nagulat si Ian nang tanggapin ang malaking regalong ito. Because you completed an Empire Quest at rank, you have gained the status of Baron. You can use reputation to raise your title to a higher status. You can now have a maximum of 20 decit as retainers. If you banish one of your retainers, your reputation will decrease a minimum of 10,000. You must decide carefully. You are now a noble in the Lucip Empire. Unless you become a king or your title is forcibly stripped, you cannot change your nationality. You will become a hostile force to the Siap Empire. Napanganga siya sa gulat nang matanggap ang mga komplikadong impormasyong ito. Teka, ako ang kalaban ng Siap Empire. Yitsen, anong nangyayari? Maganda ba ang titulong ito? Dapat lumabas muna ako ng palasyo at mag-log out bago ako mag-imbestiga pa. Tinanong siya ni Celias kung gusto niya ang regalong ito. Bilang kapalit, makukuha ko ang iyong katapatan. Hindi maintindihan ni Ian kung bakit kusa siyang gumalaw ng ganoon. Talagang maraming nakatagong bagay dito. Lumuhod pa nga siya. Isang malaking karangalan po, mahal na emperador, hinding-hindi ko po kayo bibigyan. Unti-unting nanigas ang mukha niya, nag-aalala, pinagpapawisan. Kusang ginalaw ng game system ang katawan ko. Sige na, basta huwag lang nilang bawiin ang Griffin, ayos na. Ian, miyembro ng Lotus Guild, ay naging baron. Ang reputasyon ng guild ay tumaas ng 15,000. Ang headquarters ng guild ay maisapat ng elemento para ma-upgrade mula sa nayon patungong manor. Ang mga player na may noble title ang dapat maging may-ari para makapag-upgrade. Natanggap na ni Nakabuli at ng mga kaibigan ni Ian ang impormasyong ito. Sakto namang handa na kami, nagdala pa siya ng bagong titulo. Ngayon, sapat na ang kwalifikasyon natin para mag-upgrade. Ang galing tumiyempo ng isang to. Niyakap ng kaibigan niya ang pinto, mukhang malungkot. Hindi makapaniwala sa isang to. Anong klaseng misyon kaya ang tinapos niya para makuha ang unang noble title na baron? Nakalock na naman ba ang mga mensahe niya? Nakakainis talaga.
Kasabay nito, seryosong nagsalita si Floralan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't baron ang unang noble title na pwedeng makuha? Kapag natapos ang Empire Quest, ang alam ko lang ay makakatanggap ng Knight o Lord title. Ngayon lang nalaman ni Kabuli ang tungkol dito. Magkaiba ba ang Lord at Baron? So, mas mataas ng isang antas ang natanggap na titulo ni Ian kaysa sa Lord. Kung ganoon, hindi ba't mas magaling siya kaysa sa atin? Ang swerte talaga ng isang to. Kapag bumalik si Ian, i-upgrade na agad natin sa Manor. Nahihiyang sinabi ni Floralan, hindi ko alam kung kailangan ko bang ibalik ang posisyon ng Vice Guild Leader kay Ian. Agad na tumutol ang iba, hindi. Masyado pa siyang bata at palagi siyang nasa labas para mangaso. Mas mabuti pang ikaw na lang ang Vice Guild Leader. Ang simpleng bagay na iyon ay sapat na para mapasaya ang isang babae. Pero hindi kaya maiinis si Ian? Alam na alam ni Kabuli ang ugali niya, siya ba yung tipo ng taong mag-aalala? Alam mo na ang bagay na ito buong buwan na, bakit ka nag-aalala ngayon? Tara na, tapusin na natin to. Si Ian ay nasa kanyang paglalakbay pa rin para mangaso. Ang Griffin ay swerteng inaalagaan niya. O Finn, gutom na ang baby. Kung ganoon, may inihanda ako para sa iyo. Tingnan natin. Nasaan na kaya ang mga meatball? Nang marinig iyon ni Pukpuji, nagpakita ito ng cute na ekspresyon, humihingi. Binigyan din siya ni Ian. Walang naiiwan. Kumain ito na parang hindi pa nakakakain dati. Gusto niyo ba to? Kung babalik ako sa guild, siguro dapat unahin ko munang pamahalaan ang teritoryo. Kung sasanayin ko ang mga Geese soldiers at gagamitin sila sa pangangaso, baka tumaas ng husto ang efficiency. Wala na akong sapat na leadership stat para magrehistro pa ng mga halimaw, kaya magfo-focus muna ako sa mga meron na ako. Hindi ko alam kung kailan mapipisa ang itlog ng Dragon God. Pero hanggang doon, siguro hahanap ako ng paraan para taasan ang leadership stat ko. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagtanong siya, tapos na ba kayong kumain? Paglingon niya, nakita niyang nahihiyang nagtatago si Pukpuji sa likod ng puno dahil sa pagdating ng Griffin. Tingnan mo nga naman silang dalawa. Siguro hindi masyadong matakaw si Finn. Siguradong gustong-gusto siya ni Pukpuji. Masyado silang malapit sa isa't isa na parang magkakilala na sila mula pa sa nakaraang buhay. Tara na, mga alaga. Hindi na magtatagal, makakarating na tayo sa headquarters ng ating guild. Ang Monster Breeding Center ay gumagana ng maayos. Medyo mahirap pero sulit ang oras na ginugol. Hinihintay ng matanda si Ian dahil maya-maya lang ay aalis na siya. Bakit wala pa siya? Kasabay nito kadarating lang din ni Harin. Professor, dinala ko na po ang ipinapakuha nyo. Ito po ang pagkain para sa mga halimaw. Ang bango nito. Siguro ito na ang kakainin ko kapag nagutom ako. Ang galing! Harin, naalala ko lang. Sa tingin ko, papunta na si Jinsung sa mansyon kanina. Dali-daling tumakbo si Harin para makipagkita sa kanya. Kung ganoon, dapat sinabi niyo po agad. Gusto rin pala ng propesor na pagtambalin ang dalawang batang ito. Aha! Tamang-tama ang pagkakataon para sa kanila. Magandang pagkakataon. Lihim siyang nagreklamo. Talaga naman. Nitong mga nakaraang araw, hindi man lang ako kinontak ni Jinsung. Nagpasya na kaming huwag nang gumamit ng formal na salita. Dapat sinabihan niya muna ako noong bumalik siya. Ngayon, pwede ko na siyang yayain na sumama sa hilagang kontinente, di ba? Habang tumatakbo para makipagkita sa kanya, biglang nagbago ang gusali. May kinalaman ba ito sa pagbabalik ni Jinsung? Nang makita niya si Ian, hindi niya napigilan ang tuwa, sumigaw siya at tinawag ang pangalan nito. May hawak siyang isang pares ng singsing at nakatayo pa sa tabi ng isang lalaki na nagpadurog sa puso ni Harin. Anong nangyari dito? Impossible. Tapos na ang lahat, masiglang tanong ng lalaki. Ano sa tingin mo? Pinalaki namin ng husto ang headquarters, di ba? Gusto niyang purihin at kilalanin ng lahat. Kinailangang sumang-ayon ni Ian. Sige na, magaling ang ginawa mo, guild leader. Tingnan mo muna lahat bago ka mag-upgrade ng manor. Kung mag-u-upgrade tayo agad, baka magkaroon ng error sa loob. Sa tingin ko, ang unang pasilidad na dapat nating itayo pagkatapos mag-upgrade ng walang dagdag na gastos ay ang training center.
May sariling opinyon si Hyun. Hindi mo ba iniisip na masyadong mapanganib yan? Hindi ba't mas magandang magtayo ng hukbo para mapataas ang depensa ng Manor? Dahil malapit nang matapos ang protection period. Ngunit iba ang iniisip ni Ian. Hindi ang mga mababang antas na sundalo lang ang kwalipikadong magsanay. Kahit daan-daang tao pa sila, kailangan lang natin ng isang mataas na antas na wizard na gumamit ng Gi skill para puksain sila. Ngunit kung direkta tayong magtatayo ng guild at magtatalaga ng mga mataas na antas na Ds, para sa mga tungkuling ito, maaaring lumakas ang ating hukbo, at baka lumitaw din ang ilang malalakas na karakter. Binuod ito ni Floralan sa isang ideya. Dapat itayo muna natin ang training center para sanain ang mga Ds bilang mga tagapagsanay, tapos agad nating i-level up ang ating hukbo. Kung mayroon tayong player na may kaugnay na role na lampas sa level 100, 800,000 reputation, at isang titulo na mas mataas kaysa sa baron bilang may-ari ng Manor, pwede tayong magtayo ng guild na ang Opisa player na iyon sa headquarters. Medyo malakas ang reaksyon ni Hyun, hindi nasiyahan. Lintik, nandadaya ka ba? Kasama ka ba naming naglalaro? Sige na, gawin mo na, ano pa ang hinihintay mo? Ina-upgrade ang Manor. Lahat ng requirement para sa pag-upgrade ay natugunan na. Ang Lotus Guild Headquarters ay ina-upgrade mula sa Nayon patungong Manor. Nagpapatuloy ang pag-upgrade ng Manor. Matagumpay na na-upgrade ang Guild Headquarters, nagbago na ang lahat. Ang ganda ng tanawin dito. Hindi rin inaasahan ni Ian na ganoon pala kamaterialistiko ang pag-upgrade ng Manor. Kasabay nito, lumitaw sa system ang isang mensahe. Ang titulong Lord ay otomatikong ililipat sa player na si Ian na may titulong Baron. Sumasang-ayon ka ba? Ang pag-upgrade ay makakansela dahil isa lang ang player na may noble title. Kung tatanggihan, agad na pinindot ni Hyun ang I-agree, buton ng walang pag-iisip. Ikaw na ngayon ang Lord ng Manor. Pagkatapos makumpleto ang pag-load, magsisimula na ang mga pangunahing setting ng Manor para sa internal management. Sobrang astig. Dapat simulan na rin ni Ian ang mga internal affairs ng isang Lord. Itakda ang buwis sa pinakamababang antas, magtayo ng Summoner Guild. Nga pala, nandito si Harin, dapat tawagan ko siya para makipag-usap. Ibibigay ko rin sa kanya ang kusina at bibigyan ko siya ng isang bagay. Nagkunwaring humihingi si Hyun para asarin siya. Anong ibibigay mo? May parte ba ako dyan? Ito. Reward ito sa misyon pero wala na akong ibang pwedeng bigyan kundi si Harin. Ito ang buong pangyayari bago niya makita ang eksenang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ngunit buti na lang at nakapagpaliwanag agad si Ian. Para sa iyo ito. Namula agad ang mga pisngi ni Harin. Sinabi naman niya na natanggap niya ito bilang reward sa misyon kaya ibinigay niya ito sa kanya. Nang marinig iyon, natigilan siya. Ano to? Anong nangyayari? Random lang ba itong ibinigay sa akin? Masyado ba akong nag-o-overthink? Ito ang unang beses na naging pautal-utal si Ian sa harap ng isang babae. Ang ibig kong sabihin, kung sa tingin mo masyadong mahalaga ito, hindi mo na kailangang tanggapin. Madali bang tatanggihan ni Harin ang regalo mula sa crush niya? Hindi. Sino ang nagsabi niyan? Hay, sana hindi ako masyadong madaling makuha. Inilahad niya ang kamay at nalaman na napakaganda ng attribute nito at tinatawag itong P-locking ring. Seth, posible kayang couple ring ito. Nang maghinala, direktang tinanong ni Harin, ang singsing na ito, mayroon ka rin bang isa? Itinaas niya ito at prangkang ipinakita, ito ang sa akin. Tuwang-tuwa si Harin parang nasa alapaap. Salamat, isusuot ko ito. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pwede na niyang tanggalin ang level 50 na singsing. Ang Forest Wedding Ring ay natanggal na ang seal dahil natugunan na ang mga kondisyon. Ang Blessing of Ulmop ay bumababa na. Lahat ng combat abilities ay tumaas ng 20%. Lahat ng class abilities ay tumaas ng 30%. Lahat ng cooldown ay nabawasan ng 1 segundo, hindi applicable sa mga skill na may cooldown na mas mababa sa 1 segundo. Ngayon, pwede mo nang isummon ang iyong partner gamit ang power ng Elmop 1 beses sa isang araw. Tuwang-tuwa si Ian. Grabe, ang gaganda ng mga skill. Sobrang ganda. At ginagamit ko ang couple ring na ito kasama si Harin,
kaya pakiramdam ko may girlfriend na ako. Pareho silang may nahihiyang iniisip. Nag-aalala lang ako nang wala sa lugar, akala ko hindi niya ako gusto. Nainis sina Floralan at Hyun nang masaksihan ang hindi magandang tanawing ito dahil hindi ito para sa mga single na tulad nila. Nakalimutan na nila tayo. Talagang magandang panahon ito para sa kanila. Espesyal ding pinuri ni Kabuli ang bagong gusali, mukhang napakaganda. Mukhang iyon ang pangkalahatang opinyon ng lahat. Masaya rin si Hyun dahil dumating na siya. Dahil nandito ka na, tumulong ka na. Masyadong maraming dapat asikasuhin. Handa namang tumulong si Kabuli. Dahil humingi ka ng tulong, tutulungan kita. Hihe! Sabi mo nandito si Ian pero siguro umalis na siya, no? Pumunta siya sa Fallen Bay kasama si Floralan. Siguro nangangaso na sila ngayon sa Dungsyon. Ngayon, kailangan nating pumili ng 3 personnel na may architect. Mabilis nating tatapusin to tapos susundan natin si Ian. Medyo nag-aalangan si Hyun, hindi alam kung kaya ba nilang dalawa. Ikinuwento ni Kabuli na kahapon, sila lang ni Lovan. Walang tiwala sa sarili si Hyun, sinabing kayo ni Lovan ay parehong warrior class. Mataas talaga ang damage. Ako, mahina lang ako kaya mababa ang damage ko. Muling ngumiti si Kabuli at nagtanong pabalik, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kailangan ko lang gumawa ng maraming damage, tapos na. Kung hindi ako mamamatay, hindi naman tayo gaanong mapipinsala. Kahit paano, time Dungsyon naman to. Nang makakita ng mas maraming pag-asa, mas naging masigla si Hyun. Tapusin na natin to tapos alis na tayo. Sa tingin mo ba kaya ni na Floralan at Ian ang Dungsyon na yun? Hindi ko alam kung paano lumalaban ang summoner kaya wala akong alam. Hindi rin pala kasing galing ni Hyun ang alam ko. Pero siguradong poprotektahan ni Ian si Floralan gamit ang mga halimaw niya kaya ayos lang yun. Sige na, bilisan na natin. Mukhang wala kang ginagawa. Sa panig ni Ian, napakatindi ng pangangaso. Puno ng panganib. Hindi na kayang tumagal pa ni Floralan. Kung maghihintay pa tayo ng 1 minuto, matatapos na ang cooldown ko. Pakidistract mo sila habang nagkakast ako, okay? Ian. Kailangang magtulungan ang dalawa para matalo ang kalaban. Sa harap ng panganib, sumigaw siya at sinabihan si Hari na mag-ingat. Isang bolang kuryente ang tumama sa halimaw, ngunit sa kasamaang palad, sumablay. Pero akala mo lang yun, tangang halimaw. Patuloy na umatake si Harin, ginamit ang sweep attack hanggat maaari para maston ito. Pagkatapos ng maraming tama na nagpasakit sa halimaw, umatras siya. Ipinagmamalaki ni Ian ang mga alagang sinanay niya. Magaling! Naston na siya. Kung ipagpapatuloy ko ang pag-atake di. Maraming pagsisikap at talino ang ginugol ni Ian pero agad ding nakarecover ang halimaw na iyon. Talagang malakas ang status resistance niya. Wala nang ibang paraan, kailangan ng umatake ulit. Hanggang sa matalo ito. Muling sumigaw si Floralan. At pakidistract mo siya. Siguradong naghahanda si Floralan ng isang malakas na atake. Sige, kailangan kong bumili pa ng oras para makapag-cast siya. Tapos na. Habang abala si Ian sa pagdidistract, buong lakas namang umaatake sa kanya ang halimaw. Balak niyang umiwas, pero kung iiwas ako, matatamaan si Floralan, masisira lahat ng plano. Dahil hindi pwedeng gumalaw habang nagkakast. Pinayuhan niya itong huwag huminto sa pagkakast, susubukan kong harangin ang atake. Nisumo ni Ian si Pukpuji para gawing kalasag. Ang natural na kakayahan ng halimaw na si Pukpuji, ang Lord of Water, ay na-activate. Sinipsip ni Pukpuji ang water cannon ng Fallen Giant at na-recover mo ang 3,749. Nagpupumilit pa rin si Ian. Sige, may epekto na. Ang natural na kakayahan ni Pukpuji na hindi ko pa nagagamit dati, pero ngayon may epekto na. Oras na, ngayon na, lahat sabay-sabay umatake. Ginamit ni Elfie Mong ang Bloodlust. Ang libingan ng Fallen Hero ay nalupig na. Hindi niya inaasahan na sa isang sabay na pag-atake, matatalo na nila ito. Time limit, 50 minuto. Oras ng pagkumpleto, 31 minuto 29 segundo. Kumpletong ranggo, igantimpala sa karanasan, 12,252,000. Gantimpala sa ginto, 142,514 na ginto.
Gantimpala sa item, Fragment of Fallen Hero Stick Armor. 8. Nalupig ang libingan ng Fallen Hero na may pinakamataas na puntos. Marerehistro ka sa Hall of Fame ng Dungshon. Ikaw ang ranggo 1 hanggang sa bumaba ka sa ranggo, makakatanggap ka ng 3,000 reputasyon bawat araw. Pansamantalang maayos na ang lahat. Si Jinsung ay nagre-relax, kumakain ng manok habang nanonood ng TV kasama si Hyun. Teka, mahalaga ang balitang ito. Malapit nang sabihin ng reporter ang mga patakaran ng Territory War. Sa telebisyon, sina reporter Lucia at Hen ang host. Nandito kami sa Brave Battlefield. Karamihan sa inyo ay alam na ito ang lugar kung saan nagaganap ang mga labanan sa pagitan ng mga guild. Ngayon, ang unang Territory War ay magaganap dito. Iyon ang dahilan kung bakit kami naririto. Para mas linawin, ang Brave Battlefield ay isang protektadong espasyo sa loob ng kailan na wala sa mapa. Kapag nagsimula na ang Guild War, lahat ng miyembro ng guild na kasali sa laban ay ililipat sa Brave Battlefield. Kahit hindi kaugnay sa guild, basta't ang mga hindi kaugnay na player ay pwedeng maging manonood sa loob ng Brave Battlefield. Kung ganoon, bago natin simulan ang pagpapalabas ng laban ng Korean server, sa pagitan ng ranggo 1 na guild na Dazuna at ng guild na Oan, alamin muna natin ang mga patakaran ng Territory War. Nakita ni Hyun na dapat pakinggan nilang mabuti ang isyong ito at sinabihan si Jinsung na isulat lahat ng patakaran ng Territory War. Kailangan mong lumaban para agawin ang teritoryo ng kalabang guild. May 2 uri ng Territory War. Una, ang labanan sa loob ng Brave Battlefield na katulad ng ordinaryong Guild War, at pangalawa, ang Castle War. Kailangang protektahan ng defending guild ang kanilang kastilyo, at kailangang masakop ng attacking guild ang kastilyo. Ang Castle War ay magaganap sa protected battlefield, dahil ipapakita nito ang mansyon ng kaukulang guild, kaya magbabago ang mapa depende sa bawat Territory War na magaganap. Lahat ng Territory War ay magtatapos kapag lahat ng miyembro ng guild ay napatay o depende kung aling panig ang may mas maraming natirang buhay sa loob ng 1 oras na limitasyon. Para sa protected battlefield, para manalo, kailangang sirain ang protection crystal sa loob ng kastilyo ng defending guild. Kailangang manalo ng 3 laban ang attacking guild sa protected battlefield para lumipat ang mapa sa Brave Battlefield. At kung mananalo sa ika-4 na laban, makukuha na nila ang kanilang teritoryo. Kailangang manalo ng 3 laban ang defending guild sa protected battlefield o Brave Battlefield para protektahan ang kanilang teritoryo. Ang Territory War ay magaganap bawat 24 oras, at ang mananalo sa laban ay marerehistro sa Protection Fortress sa loob ng 1 linggo. Lahat ng Territory War ay dapat may maximum na 30 tao bawat panig. Kung tataas ang laki ng laban sa pambansang antas, ang maximum na bilang ng mga player ay tataas hanggang 100 at walang limitasyon sa bilang ng mga dis na pwedeng sumali. Isang player ay pwede lang sumali sa 2 laban sa bawat Territory War laban sa kalabang guild. Pagkabasa ng lahat ng patakaran, parang sasakit ang ulo niya. Mas komplikado ito kaysa sa ordinaryong Guild War. Mas malaki rin ang kahihinatnan kaysa sa pagkawala ng guild reputation at pagbaba ng ilang ranggo tulad ng sa ordinaryong Guild War. Siguro dahil may kinalaman ito sa teritoryo, no? Ang pinakamahalagang patakaran ay 1 player lang ang pwedeng sumali sa 2 laban sa kalabang guild. Para masigurado na hindi kayang i-carry ng isang malakas na player lang ang buong guild para manalo. Ibig sabihin, kahit kayang talunin ni Ian ng mag-isa ang ibang guild sa laban, hindi pa rin siya mananalo ng mag-isa. Nang makitang abala silang dalawa sa pag-uusap at nakalimutan ng kumain, pinaalalahanan sila ni Ian, lalamig na ang pagkain. Kung iisipin, sa Territory War, napakahalaga ng kakayahan ng mga miyembro ng guild, ngunit mahalaga rin ang mga dis. Ang maksimum na bilang ng mga dis na pwedeng irehistro ni Ian bilang mga alagad ay 20 dahil baron ang kanyang katayuan. Bukod pa rito, kung mamamatay ang isang East retainer, 1 linggo pa bago ito mabuhay ulit. Ngayong alam na niya, wala nang dahilan para ipagpaliban pa ang pagrehistro ng mga East retainer. Sa panig ni Limlong, espesyal na pinuri siya ni Celine. Mukhang madali nating nasakop ang lugar na ito dahil sa iyo. Malamig at mapagkumbabang sumagot si Limlong ng 2 salita lang, hindi po. At muli siyang nagtaka. Pero bakit hindi ka pa sumasali sa kahit anong guild? Sa kakayahan mo, Limlong, pwede kang sumali kahit sa mga pinakamataas na antas na guild.
Hindi ba't ikaw ang nangunguna sa bagong assassin class category? Simple lang ang dahilan ni Limlong, dahil gustong-gusto kong maglaro mag-isa. Dahil may pagkakataon, agad na nag-promote si Celine ng kanyang guild. Kung iniisip mong sumali o sumali ka na lang sa amin. Ang AC Guild ay isa sa top 1-0. Kahit nasa ranggo 13 sila ngayon, umabot na sila dati sa ranggo 8. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumali? Nakakrus ang mga braso ni Limlong, seryosong sumagot. Sa tingin ko, hindi ko pa gustong sumali sa kahit anong guild sa ngayon, pero kung magkakaroon ako ng intensyon, ikaw ang unang sasabihan ko, Celine. Nang marinig iyon, medyo nagkaroon siya ng pag-asa. Pangako mo yan, ha? Hanggang sa muli. Pagtalikod, naramdaman niyang siguro oras na para sumali sa isang guild. Ngunit kung sasali ako sa isang guild na malakas na, ituturing lang akong isang bagay na pwedeng itapon. Ayoko ng ganoon. Kailangan kong mag-ipon ng skills para magkaroon ng sapat na kapangyarihan sa isang guild. Sa harap ni Limlong ngayon ay ang Hall of Fame, ang ranggo ng mga player. Naging mausisa siya kung sino kaya ang may pinakamataas na puntos. Ranggo 1, Challenger Ian, Lotus Guild. Floralan, miyembro ng Lotus Guild. Record, 31 minuto 21 segundo. Ranggo Ranggo 2, Challenger Simu, miyembro ng Dazuna Guild. Record, 34 minuto 49 segundo. Ranggo Ranggo 3, Challenger Gi, miyembro ng Dazuna Guild. At si Macom ng Titan Guild, record, 34 minuto 52 segundo. Nang makita ang resulta, nagulat din siya. Posible bang masakop ang Fendungsyon sa loob lang ng kalahating oras? Sino ang mga to? Lotus Guild. Ang layo ng agwat ng Ranggo 1 at Ranggo 2, halos 3 minuto. Ang Dazuna Guild at Titan Guild ay laging nag-aagawan sa Ranggo 1 at Ranggo 2. Pero hindi ko pa naririnig ang Lotus Guild dati. Ngunit sigurado akong nakita ko na ang pangalang iyan kung saan. Bigla niyang naalala, siya pala yung nakaharap ko sa finals ng rookie tournament. Pero dapat level 100 siya, bakit siya ang Ranggo 1? Ang level ng player na si Floralan ay nasa mga 112 yata. Kahit ganoon pa man, nasaktan pa rin ang pride ko nang makitang mas mataas ang ranggo ng natalo ko. Nagsimula nang sumibol ang inggit. Hindi ako pwedeng maupo lang ng ganito. Nang umagang iyon, payapang naglalakad si Jinsung sa gitna ng araw. Aksidenteng nakita siya ng propesor, tinanong kung bakit siya naroroon ngayon. Ang Lord mismo ang pumunta rito. Isang malaking karangalan. Kahit paano, matagal na rin tayong hindi nagkita. Espesyal niyang tinanong kung maayos na ba ang breeding facility ng propesor. Ipinagmamalaki nitong sumagot naman. Dahil hindi pa gaanong katagal mula nang maitatag ang Summoner Guild, mukhang maraming summoner sa lugar, ibig sabihin, maraming customer. Akala pa naman ni Ian wala silang customer na player. Ah, Professor, may mga Death Summoner po bang dumadaan dito? Kailangan ko po silang irehistro bilang mga Death Retainers. Pero sinabihan po nila ako na baka nakapunta na sila rito mula sa Summoner Guild. Ah, kung ang tinutukoy mo ay yung magandang dalaga doon, at si Yi naman na iniwan niya sa atin ay nandoon. Nang makita ito ni Jinsung, nagulat siya. Isang magandang babae. Salamat po, Professor. Hanggang sa muli po. Naisip niya, posible kayang may misyon ang Quisi, Madam Dis na iyon. Madalas dumalaw ang dalaga sa breeding facility, pero mukhang isa siyang magandang is. Teka lang, nakalimutan ko ang isang bagay, sabi ng propesor. Pinakiusapan ako ni Harin na kontakin ka kapag dumating na si Jinsung. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa kanya. Harin, kadarating lang ni Jinsung sa breeding facility. Tinanong niya si Harin kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit sumagot ito sa paraang magpapagsiselos sa kahit sinong babae. Jixed, nakikipag-usap sa isang magandang dalaga doon. Pagkatapos ng lahat, saka lang nalaman ng propesor na nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Pero siguro maayos din naman yan, hindi ko naman problema. Walang tigil sa pagtingin si Jinsung sa magandang dalaga, pinagmamasdan ito ngunit hindi nagsasalita. Una, kailangan kong tingnan kung anong uri siya ng is. Syria, level 108, Summoner Class, isang ordinaryong mamamayan na may kakayahang umatake, tao, masigla ang personalidad, hindi alam ang talent class. Inherent ability,
Heal Summon Beast, pwedeng gumamit ng maximum na 20% Spirit Mana para pagalingin ng 60% ang Summon Beast. Cooldown 5 minuto. Spirit Protection, pwedeng magpataas ng 5% combat ability ng lahat ng kaalyadong alaga sa loob ng 20 metro radius, ngunit passive. Clone Summoned Beast ability, pwedeng mag-clone ng isa sa mga kaalyadong summoned beast na kasali sa laban. Ang na-clone na summoned beast ay magkakaroon ng 50% combat ability ng orihinal at mananatili sa loob ng 30 minuto. Kahit hindi pa umabot sa 30 minuto ang time limit, mawawala rin ito kapag naubos na ang cooldown 20 minuto. Isa siyang medyo talentadong apprentice summoner, may masigla at maliwanag na personalidad. Gustong-gusto ni Jinsung ang mga tulad niya, hindi ako makakahanap ng ETH na kasing ganda niya. Pagkatapos malaman ang maraming bagay tungkol sa dalaga, saka lang siya lumapit para makipag-usap. Hello Syria, nagkita na tayo dati, di ba? Huminto siya sa paglalaro at sumagot, paumanhin po, Lord, hindi ko po alam na naririto kayo. Hindi naman maliit ang pag-iisip ni Jinsung. Ayos lang, walang problema. Sa totoo lang, pumunta ako rito para makipagkita sa iyo tungkol sa isang bagay. Kahit paano, isang lalaki at isang babae ang nag-uusap kaya medyo mahihiya rin si Syria. Maingat siyang may kinuha mula sa loob ng kanyang damit. Pwede ko siyang irehistro bilang ETH retainer sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng aking seal of authority. Tatanggapin mo ba ito? Sana matulungan mo akong sumulong. Nang malaman ito, nanlaki ang mga mata ni Syria sa tuwa. Gusto niyo po akong tulungan kayo? You have offered apprentice summoner Syria to become your retainer. Sa tingin niyo po ba makakatulong ako sa inyo? Lubos na naniniwala si Lord Jinsung sa kanyang husay sa pagkilala ng tao, at alam na niya ang kakayahan nito. Siyempre, kaya nga inaalok ko sa iyo ang trabahong ito. Nagniningning ang mga mata niya sa tuwa. Masaya ko pong tatanggapin. You have accepted apprentice summoner Syria as your retainer. Player Ian's current retainer count is isa paghahati 20. Retainer Syria's talent class is heroic. Rare class skill. If you banish your retainer Syria, you will lose 17,000 reputation. If your reputation drops to 0, you will be considered to have a bad reputation. Masayang nagtulungan ang dalawa. Tulungan mo ako, ha, Syria. Kayo rin po, Lord. Lahat ay naayos na. Pinaalalahanan niya itong ipagpatuloy ang pagpapalevel. Kasabay nito, biglang nakaramdam si Jinsung ng mapanganib na aura sa kanyang likuran. Ano to? Bakit bigla akong kinilabutan? Si Jinsung pala ang dumating. Isang malakas na boses ang umalinggaw sa kanyang tainga, nakakatakot. Tinanong siya nito kung sino ang babaeng iyon. Mukhang malapit kayo sa isa't isa. Naghawakan pa kayo ng kamay? Nanginginig na sumagot si Jinsung, siya yun. Isang ETH na kinuha kong retainer, isang ETH summoner. Nagkamayan lang kami bilang pagbati. Nang marinig iyon, medyo kumalma si Harin, ngunit mayroon pa ring pagdududa sa kanyang isip. Bakit ang unang ETH retainer ay kailangang isang bata, maganda at cute na babae? Napilitang humiti si Jinsung at sinabing hindi niya alam. Kahit medyo matagal, buti na lang at napakalma niya ito. Nakasalubong ni Jinsung ang space wizard na si Zipper. Siguradong napakataas ng level niya, pero bilang ETH, pwede ko kaya siyang irehistro bilang retainer. Nag-aalangan ako kung paano ko siya kukumbinsihin. Palagi kong iniisip na hindi pwede, tapos nagbago ulit ang isip ko. Wala namang mawawala kung susubukan kong magtanong. Nang makaharap niya ito, komportable siyang nakipag-usap. Matagal na tayong hindi nagkita. Pero nabalitaan ko ang tungkol sa iyo na naging baron ka na. Hindi niya alam kung bakit nito alam, kaya nagtanong siya, saan mo narinig yun? May kaunti akong koneksyon sa palasyo ng Lubiko Kingdom, medyo malawak ang koneksyon ko. Noong una, pinakinggan lang ni Jinsung, ngunit bigla siyang nagulat. Ano? Paano nagkaroon ng koneksyon si Zipper sa palasyo? Posible kayang Matagal na rin tayong nag-uusap, nakalimutan ko nang magtimpla ng tsaa para sa bisita, maupo ka muna sandali. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon, binuksan ang information window nito. Hindi pa alam kung anong level si Zipper, ang class niya ay Space Wizard, tao, mausisa ang personalidad, hindi alam ang talent class,
ordinaryo ang katayuan, may kakayahang umatake, hindi rin alam ang natural na kakayahan. Isang space wizard na nagpapatuloy sa mga alamat. Nagsimula nang maghinuha si Jinsung, posible kayang kapantay niya sa level si Helien, ang halimaw na iyon. At countess siya. Mas mataas ang katayuan kaysa sa baron na tulad ko. Shit! Hindi pwedeng magkaroon ng retainer na mas mataas ang katayuan kaysa sa akin. Nagkunwari siyang nagtatanong para makakuha pa ng impormasyon. Zipper, isa ka rin bang maharlika ng Lubiko Kingdom? Tama nga ang hula niya, ang yumaong emperador ang nagbigay sa akin ng titulong countess. Mula noon, paminsan-minsan ay tumutulong pa rin ako sa mga wizard ng palasyo. Alam ni Jinsung ang kanyang lugar, lihim na umiyak, sayang, siguro kukuha muna ako ng mas mataas na titulo tapos susubukan ko ulit mamaya. Sa mga sandaling ito, 6 na tao ang magkakasamang nakaupo sa isang bilog na mesa. Unang nagsalita si Floralan, pagkatapos mismo ng protection period, humiling na sila ng territory war. Mukhang pagod na sumagot si Hyun, hindi maiiwasan. Kung pagbabasehan ang guild rank, mas mataas ang ranggo ng teritoryo natin. Natural lang na maraming guild ang magnanasa rito. Lumakas na ang guild natin. Castle war ito kaya hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Ang Kalabang Poise Guild ay halos kapareho lang natin ng rank. Dahil 70% ng mga territory war ay nagtatagumpay ang mga defending guild sa pagprotekta ng kanilang teritoryo. Dahil nabanggit na rin, tinanong ni Hyun kung mayroon bang nakakaalam ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa Posit Guild. Sa totoo lang, marami ring alam si Kabuli. Masigasig siyang nagboluntaryo. Isang kaibigan ko ay dating miyembro ng Posit Guild. Hindi tulad natin, mukhang palagi silang nagpapalit ng mga miyembro. Bukod sa guild leader at vice leader, madalas din silang magpalit ng mga executive members. Mayroon silang mga 200 miyembro sa guild, ngunit 1-0 lang ang founding members. Ang pagbibigay ng ganoong karaming impormasyon ay sapat na para ipagmalaki niya ang sarili. Kita mo na. Ang dami kong alam, di ba? Hinampas siya ni Floralan sa ulo. Paano naman yan makakatulong sa atin para talunin sila? Ngunit kung pagbabasehan ang mga impormasyong iyon, ibig sabihin, kung palagi silang nagre-recruit ng mga bagong miyembro, patunay ito na wala silang gaanong karanasan sa pakikipaglaban bilang isang team. At posibleng napakalakas ng ilang executive members, ngunit ang ibang mga miyembro ay hindi. Iyon din ang nasa isip ni Kabuli, ngunit hindi lang niya alam kung paano ito sasabihin. Mukhang binibigyan nila ng maraming ginto ang mga sumasali sa guild. Nagbirong tumawa si Hyun. Kung ganoon, baka mas madali nating matatalo sila kaysa inaasahan natin. Ngunit para kay Jinsung, hindi. Hindi ibig sabihin niyan na madali silang matatalo. Dahil nasa diamond rank sila. Sigurado akong ang mga pangunahing miyembro nila ay may pambihirang combat abilities. Kung titingnan ang mga nakaraang territory wars, karamihan sa mga defending guilds ay iniiwanan ang mga laban sa brave battlefield, sa halip ay itinuon ang kanilang lakas sa protected battlefield. Siguro mas angkop kung gagamit tayo ng katulad na stratehiya. Binuksan ni Hyun ang rulebook at binasa, kailangang manalo ng 3 beses ang attacking guild sa protected battlefield para lumipat ang mapa sa brave battlefield. Kung mananalo sa ika-4 na laban, makukuha na nila ang kanilang teritoryo. Kailangang manalo ng 3 beses ang defending guild sa protected battlefield o brave battlefield para protektahan ang kanilang teritoryo. Iyon ang klasikong stratehiya at pinakakaunti ang panganib dahil 3 laban lang ang kailangan nating ipanalo. Bukod pa rito, may magandang ideya rin si Jinsung. Pwede nating baliktarin ang klasikong stratehiya. Pagkasabi noon, agad niyang ginawa na ikinagulat ng lahat. Ang miyembrong kasali sa unang laban ng territory war ay si Ian lang. Nanginginig silang nagtanong, ikaw lang ang lalaban sa unang round? Hindi ba't masyadong mahirap yun? Lahat ng Ifisu ay lalaban kasama ko. Ayos lang. Nang mabanggit ang Isis, nalungkot at nag-alala si Harin. Aakalain ng Poise Guild na sumusuko na tayo sa brave battlefield, kaya gagamitin natin ang pinakakaunting bilang ng lalaban. Iyon ang gagamitin natin laban sa kanila. Huwag kang mag-alala, siguradong mananalo ako ng 2 laban papunta sa brave battlefield. Si Ian, kasama ang kanyang mga dis, ay narito na. Matagal na akong hindi nakakasali sa brave battlefield.
Syria, level 1-1-0 Summoner, Heroic rank. Cos, level 100 at Sham Wizard, Unique rank. Tempu, level 114 na Priest, Common rank. Loten, level 11 Warrior, Rare rank. Malaim, level 107 Warrior, Rare rank. Kailangang kontrolin ni Ian ang parehong summoned beasts at mga secondary beasts, kaya napakataas ng kailangang control level. Magsisimula na ang Guild War sa loob ng 30 segundo. Hindi inaasahan ng kalaban niya na darating siya rito nang hindi man lang tinatago ang kanyang rank. Ang mga level na nakita ko dati, wala namang lampas sa 100, ang maximum level ay mga 75. Siguradong may ilang malalakas na miyembro sa mga nakatagong stats na miyembro. Ngunit ako lang ang nag-iisang player sa panig na ito kaya siguradong mamaliitin nila ako. Sa panig nila, wala pang ano-ano, nagsalita na sila ng may pangmamaliit. Tama ako, di ba? Kita mo na. Hindi ko inaasahan na ganoon kahalata na sumusuko na ang Lotus Guild sa Brave Battlefield. Gusto ko nang tumakbo doon. Akin ang huling tama, huwag mong subukang agawin. Mula doon, nahulaan ni Floralan na ang average level sa Poise Guild ay nasa mga 70. Kung titingnan ang kanilang mga gamit, karamihan ay mababang antas, pati na rin ang mga may nakatagong stats, ngunit mas marami sila kaysa inaasahan kaya hindi ko alam kung kaya ba silang harapin ni Ian ng mag-isa. Kahit paano, lubos pa ring naniniwala si Hyun sa kanya. Ang oras ay dahan-dahang nagbibilang pababa mula sa 5 segundo hanggang sa huling segundo. Pumikit siya ng kalmado, ituring mo na lang itong isang monster hunt. Opisyal nang nagsimula ang laban. Unang nisummon ni Ian ang kanyang mga alaga, ngunit kulang si Slap samantalang siya ang pinakamagaling na tangke. Matagal nang pinagplanuhan ni Ian ito, kaya sinunod na lang niya ang plano. Naiintindihan mo ba? Sundin mo lang ang sinabi ko. Natakot ang kalaban nang malaman na summoner si Ian. Sakto sa pinakagulong sandali ng laban, saka lang ni summon ni Ian si Slap. Ito rin ang unang beses na nakita nila ang halimaw na ito. Pagkatapos noon, ginamit niya ang e-base spit skill na nagpahulog sa kanila, hindi na nila makontrol. Sobrang bigat ng kanilang mga katawan. Ang dalawang pinuno ay nakatayo lang. Lintik. Anong slow effect 2? Sabay-sabay na sumugod ang isang grupo ng mga alaga ni Ian. Ngayon, lahat atake. Ginamit ni Reiki ang breath skill na nagpatumba sa kanila, hindi na nila maidilat ang mga mata. Lintik. Isang tama lang, kalahati na ng isiko ang nawala. Lintik, bitag to. Sa tabi, dudurugin sila ni Finn. Ang natural na crush ability ng summon beast na si Finn ay na-activate. Ngayon, wala na silang magawa kundi sumigaw ng tulong dahil kahit lumaban sila, hindi sila mananalo. Hindi makapaniwala na ganoon kalakas ang tama. Anong nangyayari? Anong mga halimaw to? Wala silang sinabi sa amin tungkol dito. Umatras. Ang mga may ranged attack, atakihin niyo muna ang Ice Golem. Pipigilan natin ang buff. Lahat ng lakas ay nakatuon kay Slap. Oras na para mag-alala si Ian. Talagang mas matanda, mas matalino. Kalahati na ng gifi ni Slap ang nawala, ngunit napakaganda pa rin ang depensa niya. Alam ko nang mangyayari to, ngayon na ang tamang oras para lumabas si Syria. Sundin mo ang bilin ko. Ginamit ni Retainer Syria ang T-Heal Summoned Beast para i-restore ang 60% D ni Slap. Hindi nila matanggap ito. Nagpakahirap kami para lang mabawasan ang gi niya, tapos na-restore na nila ulit. Malapit nang hindi makayanan ni Milon. Sa isang sulok, nagsasagawa rin ang skill si Ian. Ito ang regalo ko sa inyo sa ating pagkikita. Isang malakas na tama ang pinakawalan niya sa kalaban, sobrang lakas, muntik nang mamatay agad. Ang kanyang magic orb ay direktang tumama at nagdulot ng 7,720 damage kay Ruking. You have successfully restored 5 spirit magic EV by hitting them, received 3.7% contribution to the war. Ngunit hindi naman talaga intensyon ni Ian na tamaan ang tangang si Ruking na iyon. Biglang naglabas ng lilang liwanag ang buong katawan niya na ikinataka niya. Hindi ba't attack to? Ano ba to? Hindi ko pa nakikita ang bagay na ito. Hindi ito nakakaapekto sa laban kaya hindi naman mahalaga, pero kailangang ikalat mula kaliwa pa kanan. Sumigaw siya para ipaalam sa kanyang mga kasama, palibutan niyo ang kalaban.
Naibigay ko na sa kanila ang utos na ito dati. Siguro mas mabilis matatapos ang laban kaysa inaasahan ko. Ngayon lang napansin ni Ian na naroon din pala ang taang si Milon. Agad niyang inutusan si Finn na umatake mula sa likod. Sinubukan nitong gumamit ng Arrow Storm, ngunit wala itong epekto sa kasalukuyang kakayahan ni Finn. Kahit nakatanggap ng Wind Attribute damage ang Summoned Beast na si Finn, hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang natural na Guardian of the Wind ability ay na-activate. Ang attack ni Finn ay may dagdag na 30% effectiveness sa susunod na 3 minuto. Ang mga nanonood sa labas ay tuwang-tuwa. Iba talaga ang numero 1 summoner. Ang galing niya. Hindi nagtagal, lahat ng miyembro ng Poise Guild ay namatay na. You have contributed 100% to this war, corresponding to your participation. You received 63,500 reputation in the first match of the Gans battlefield. Lotus Guild wins against Posit Guild. Gabi na, ang parehong bilog na mesa na may 6 na mukha ang nagtitipon para mag-usap. Si Kabuli ay tagahanga ni Ian. Ang galing mo talaga. Nanalo kang mag-isa. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan, pero parang naglalaro ka lang sa kanila. Umiti si Ian, ano bang sinabi ko? Sabi ko maniwala kayo sa akin. Biglang tumahimik ang paligid nang magtanong si Kabuli, pero alam mo ba? 5 lang ang nawala sa atin sa buong laban, halos walang pinsala. Si Ian ang nag-carry sa kanila sa unang laban, kaya parang sigurado na silang mananalo, medyo gumaan na ang pakiramdam nila. Tinanong ni Floralan ang kanyang fighting spirit. Gaya ng sinabi ni Ian, sa tingin mo rin ba mananalo tayo sa pangalawang laban? Tiniyak pa rin niya na, dahil kailangan nilang i-deploy ang lahat ng kanilang elite forces, bago ang pangalawang laban kaya hindi na sila makakabawi agad ng lakas. Madali ring mananalo sa pangalawang laban. Ngunit ayon kay Ian, hindi. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi magiging kasing dali ng unang laban ang pangalawang laban. Tumingala si Ian, ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa. Noon, nakita nila akong lumaban mag-isa at minamaliit nila ako kaya madali tayong nanalo. Pero sigurado akong mula sa round na ito, mas magiging maingat na sila sa kanilang mga stratehiya. Mas negatibo ang iniisip ni Harin, nagtanong. Ibig sabihin, pwede kang matalo sa round na ito. Ngunit kahit paano, hinding-hindi siya papatalo. Ang panalo sa pagkakataong ito ay hindi lang magiging madali, pero hindi ibig sabihin na hindi ako mananalo. Kinaumagahan, pumunta sila sa paaralan. Nag-unat si Jinsung, humihikab kasama si Hyun. Akala ko makakatulog na ako sa klase. Ang mas nakakagulat pa, talagang nakinig si Ian sa lektura ng 1 beses. Sa totoo lang, lahat ay may dahilan. Dahil sinabi ni Professor Jingok na kung patuloy akong matutulog sa klase, ipapaulit niya sa akin ang mga klase na pwede akong lumiban. Alam na alam din niyang abala kami sa territory war na parang baliw. Siyempre, dapat may makatuwirang dahilan. Pero Jinsung, sigurado ka bang pwede na nating iwanan ang territory war pagkatapos ng pangatlong laban bukas? Sinigurado niya iyon, hayaan niyo silang manalo, sa huli, tayo lang din ang makikinabang. Kung gagamitin ng isang kalabang guild ang lahat ng kanilang resources sa mga unang laban, sa pangatlong laban, wala na silang matitira at tayo ang mananalo. Mukhang isang napakagandang stratehiya yan. Gusto sana ni Jinsung na makasali pa sa territory war na ito, ngunit pinapayagan lang ang bawat player na lumaban ng 2 beses. Hindi rin niya inaasahan na tataas ang porsyento ng itlog ni Cassius A sa pamamagitan ng panalo sa territory war. 2 laban pa lang, tumaas na ng 5%. Siguradong dahil sa energy source na nagpapataas ng hatching rate, dahil doon, 11% na lang ang kulang ko. Kapag natapos na ang territory war na ito, sa tingin ko dapat akong magmungkahi na atakihin ang mga mababang antas na base sa malapit. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Hyun ang isang bote ng tubig nang biglang tawagin ni Jinsung ang pangalan niya, kaya akala niya gusto rin ni Jinsung ng isang bote. Kinawayan siya ni Jinsung, umiti. Sa totoo lang, iba ang gusto kong itanong, parang may karanasan ka na sa pakikipag-date, di ba? Nang marinig iyon, nabuga ni Hyun ang iniinom dahil sa pagkagulat. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang kagalit ang kaibigan niya. Sabi mo may girlfriend ka noong high school, di ba? So, mayroon ka na ring karanasan sa pag-ibig, tama ba? Ang gusto kong itanong sa iyo ay, sa tingin mo ba interesado si Harin sa akin?
Inosenteng tanong ni Jinsung. Inosenteng ikinuwento ang mga pangyayari. Binigyan niya ako ng pagkain, pinakain pa niya ako ng mga putahe na parang sa resort. Wala nang magawa si Hyun. Grabe. Alam kong wala pa siyang girlfriend dati, pero palagi ba siyang ganyan katanga? Tingnan mo lang kung gaano ka-close si Harin sa kanya, malalaman mo na agad. Bumuntong hininga si Hyun tapos sinabi, sa tingin ko, posible. Isang inosenteng liwanag ang kitang-kita sa mga mata at ekspresyon ni Jinsung. Ang galing! Sa wakas, natagpuan ko na rin ang pag-ibig sa buhay ko. Lihim na binati ni Hyun si Harin ng good luck. Hindi ko alam kung bakit mo nagustuhan ang taang to. Sa panig ni Harin, masayang pinapakain niya si Pokpuji. Kumain ka ng mabilis bago pa siya dumating sa bahay. Kung makikita niyang pinapakain kita ng marami, maiinggit yun. Kaya bilisan mo na, ha? Ngayon, mukhang mas maayos na. Ikaw naman? Masarap ba, Fen? Mukhang lahat ng alagang malapit kay Jinsung ay gustong-gusto si Harin. Kung ganoon, Fen, subukan mo to, ito. Medyo pihikan si Fen, sana magustuhan niya ang isang to. Naglabas siya ng isang napakalaking piraso para dito. Habang kumakain, naramdaman ni Pokpuji na dumating na ang amo niya. Naisip niya ang eksenang mahuhuli siya nito, tapos agawan pa siya ng pagkain. Bakit ang daming meatball? Hindi, itatago ko to tapos ibibigay ko sa iyo mamaya. At dumating na nga si Jinsung. Kagagaling ko lang tingnan ang internal system tapos pumunta na ako rito. Nang makitang kakaiba ang kilos ni Pokpuji, bigla itong sumiksik sa sulok, may ginagawang kahina-hinala. Tinanong niya si Harin, anong nangyayari sa kanya? Aksidente itong nagpagalit sa kanya. Hindi mo ba ako sasagutin, Pokpuji? Nagustuhan mo ba ang masarap na tanghalian? Lumingon ito, ipinasok ang ulo, puno pa ang bibig ng pagkain, ngunit dahil masyadong marami, hindi na niya maipasok pa. Sa huli, mahuhuli pa rin naman siya. Anong ginagawa mo dyan? Anong isiniksik mo sa bibig mo? Inubos mo lahat ng hindi mo man lang tinirhan ang napakagaling mong amo. Kahit alam na niya ang totoo, hindi na niya pinalaki pa ang issue. Tinanong ni Jinsung si Harin kung gusto niyang pumunta sa isang lugar kasama siya. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Harin. Posible kayang date to. Akala niya magiging isang romantikong date ito ngayon. Yun pala, ganoon pala kaseryoso si Jinsung. Ngayon, pumunta tayo sa plato shooting range sa halip na sa Norman Mountains. Medyo mataas ang level ng mga ordinaryong tao pero kaya kitang protektahan. Ngunit kahit papaano, may ibang sinabi na nagpasaya kay Harin. Proprotektahan niya ako na medyo nakaantig sa kanya. Pero Jinsung, ayos lang bang palabasin si Pokpuji ng ganyan? Hindi ba mapanganib? Siya rin ang tinatawag na matalik na alaga niya, kaya alam na niya ang ugali nito. Hindi naman mapanganib. Kahit bugbugin pa siya buong araw ng mga halimaw na iyon, hindi bababa sa kalahati ang ginya. Ang stats niya ay kumpleto para sa depensa, napakahirap gumawa ng 1-0 tama sa kanya gamit ang mga ordinaryong atake. Dahan-dahan niya itong pinaalalahanan. Pokpuji, kung makakita ka ng anumang halimaw kapag lumabas ka para maglaro, magtago ka lang gaya ng dati, okay? Ito ang sarili niyang paraan ng pagprotekta sa sarili. May matagal nang gustong itanong si Harin kay Jinsung, bakit hindi mo binibigyan ng sapat na meatball si Pokpuji? May espesyal na dahilan ba? Kung hindi mo sasabihin ng malinaw, iisipin kong gusto mong apihin si Pokpuji. Agad na tumutol si Jinsung, syempre hindi. Alam mong mahal ko si Pokpuji, paano ko magagawa iyon? Sa totoo lang, dahil noong una, hindi ako nakakuha ng ganoon karaming meatball mula sa iyo, kaya gusto kong magtipid. Pero nang simulang bigyan ko siya ng maraming meatball, nagsimula siyang tumaba. Ang bigat niya. Nang marinig iyon, natawa si Harin dahil kapag tumaba ito, mahihirapang buhatin sa likod. Kung iyon ang dahilan, sige na. Pokpuji, kailangan mong magsikap ha? Ang dating amo niya ay napakasama, isang adik sa pangangaso, at ang kawawang Pokpuji natin ay hindi man lang makakain ng meatball hanggang sa mabusog. Biglang napansin ni Jinsung na kakaiba ang reaksyon ni Pokpuji. Sa tingin ko, aksidente siyang nakakita ng ilang halimaw o may natuklasan siyang kung ano. Dapat pumunta tayo doon agad. Hindi inaasahan, Fen. Sasakyan kita? Hindi nag-aalala ang amo pero si Harin na ang nag-aalala.
Hindi ba't sobrang bigat niyong dalawa? Ngunit sinabi ni Finn na ayos lang, kaya ko to. Punta na tayo kay Pukpuji. Sa panig ni Floralan, tingnan natin, may 1 linggo pa tayo bago ang susunod nating territory war. Dahil 1 linggo bago ang territory war ay ang base protection period, magkakaroon na tayo ng level 3 army at makukumpleto na ang defense system sa mga sandaling iyon. Kaya na nating protektahan ang sarili natin kahit sa isang mas malakas na guild sa loob ng 1 linggo. Ngunit medyo nahihiya si Hyun dahil pakiramdam niya ay nanalo sila nang wala namang ginagawa. Halos lahat ng plano ay si Jinsung ang nag-isip at sinunod lang natin ang mga taktikang binalangkas niya para sa atin. Kahit paano, dahil sa kanya, 2 level na ang itinaas ng guild natin. At nagmungkahi pa si Jinsung na magpatuloy tayo at atakihin ang ibang mga guild para makuha ang kanilang teritoryo. Ngunit sapat kaya ang ating resources para gawin iyon? Ito ang bagay na ikinababahala ng bawat miyembro. Kung lahat ng ating pangunahing miyembro ay aalis sa mga ataking ito, aatakihin tayo ng ibang mga guild sa mga sandaling iyon. Alam na alam din ni Hyun na hindi pa iyon tiyak na napagdesisyunan at pwede mong isipin na mapanganib ito, pero naniniwala akong may naisip ng plano si Jinsung. Hindi mo ba iniisip? Kahit paano, dapat mas masipag na tayong mangaso ngayon. Mahahabol din tayo ni Jinsung agad. Nagtanong pabalik si Florala ng isang tanong na nagpatigil sa kanya. Hindi ba't nahabol ka na niya? Kumpiyansang sinabi ni Hyun na kaya niyang lumamang ng 1 level kay Jinsung. Siguro. Lihim niyang naisip, ang batang Jinsung na iyon, buong gabi ba siyang naglalaro? Bumalik sa panig ni Jinsung, natuklasan niyang nakahanap si Pukpuji ng isang kakaibang kuweba. You are the first person to discover the Bloodpath Dungeon. All experience points gained will be doubled for the next 5 days. The probability of encountering items will be doubled for the next 5 days. Tuwang-tuwa siya. Ang galing! Ang swerte ko naman. Mukhang nakakakuha rin ng dungsyon ang mga gamer kapag pinapakawalan nila ang kanilang mga halimaw para gumala. Bago gumawa ng susunod na desisyon, tinanong muna niya ang opinyon ni Harin. Anong gusto mong gawin? Dapat ba tayong pumasok agad sa dungsyon ngayon? Inulit ni Harin ang dating sinabi. Proprotektahan ako ni Jinsung, di ba? Kung ganoon, papasok ako. Tinitigan siya ni Jinsung, syempre, poprotektahan kita. Sige, pasok na tayo. Kasabay nito, lumitaw si Efi para labanan ang halimaw sa loob. Mukhang napakahaba ng tunel na ito, ang layo na ng narating natin pero hindi pa rin natin makita ang dulo ng tunel. Mukhang hindi tayo pwedeng umakyat sa ibang palapag o ano paman, kaya diretso lang tayo. Gusto ni Harry na magbago ng tanawin ng kaunti, pero hindi ko alam kung may lugar bang mas maliwanag. Para naman kay Jinsung, iba ang problema niya. Si Ian, na may hindi gaanong masayang mukha, walang tigil sa pagrereklamo, bakit ilang piraso lang ang lumilitaw sa bawat pagkakataon. Gusto ko lang makaharap ng mas maraming halimaw. Ang binatang ito ay nasa gitna ng kanyang pagkauha o sa dobleng experience points, kaya hindi siya nag-atubiling ipahayag ito. Kailangan kong manggaso hanggat maaari habang doble ang experience points natin. Pero masyadong madali to. Nang marinig ang mga salitang puno ng kumpiyansa, hindi maiwasang magtaka ni Harin. Kaya mong magpa-level ng napakabilis, bakit hindi ka masaya? Nanlaki ang mga mata ni Harin, lihim na naisip, paano niya nasasabing masyadong madali ang pangangasong ito. Lahat ng halimaw na ito ay lampas sa level 120. Ang dalawa ay parang anino, laging magkasama, hindi naghihiwalay. Sa unahan, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Naging mausisa si Ian, may naririnig akong tunog ng kampana. Isang tunog na hindi ko pa naririnig dati. Ngunit kakaiba, parang pamilyar ito sa akin. At ang misteryo ay nabunyag na, isang kawan pala ng mga red-eyed wolf. Isang buong kawan ng blood-maned wolves ang nag-aabang sa kanya. Ang kanilang anyo ay nagpaalala sa kanya. Kamukhang-kamukha nila si Ivy. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isip. Sana hindi sila nawawalang kapatid o kung ano paman. Napansin din ni Harin ang pagkakatulad. Napansin din ni Harin na ang blood-maned wolf na ito ay katulad ng lahi ni Eve. Ngunit hindi niya inaasahan na, hindi ko lang inaasahan na makikita rin pala ito sa battlefield. Bago magsimula ang laban, maingat na pinaalalahanan ni Ian.
Harin, sa pagkakataong ito, kailangan nating maging mas maingat. Umatras ka muna ng kaunti. Sinuri niya ang sitwasyon, lahat sila ay nasa level 125 at rare rank, hindi rin kakaunti ang kanilang bilang sa simula. Sa ngayon, 7 sila, ngunit laging may posibilidad na mas marami pang lilitaw habang nagpapatuloy ang laban. Kakasabi pa lang, ilang segundo pa lang ang nakakalipas, umatake na sila. Sumugod si Slap. Sumigaw si Ian ng malakas, puno ng lakas ang boses. Sumigaw siya ng may buong lakas, alam kong iiwasan mo ang atake mula sa gilid at iyon ang balak mong gawin. Hindi binigo ni Slap ang amo, gumawa ito ng isang black hole na nagpahulog sa mga Bloodmane Wolf na iyon. Kasabay nito, sumali na rin ang ibang mga tagapagtanggol, nakipagtulungan din si Finn. Ngayon, sina Haay at Defi ay hindi na rin naiiba. Inactivate ng tagapagtanggol na si Haay ang kanyang espesyal na skill. Ginamit ng tagapagtanggol na si Haay ang Key Guardian of the Wind skill. Ang agility ng tagapagtanggol na si Haay ay tumaas katumbas ng kabuuan ng lahat ng kanyang attack stats. Ang buong team ay lumaban ng may determinasyon, lumaban sila ng buong tapang gamit ang kanilang natural na lakas. Ginamit ni Ian ang kanyang skill, inihagis ang electric orb sa kalaban. Agad pagkatapos noon, tinulungan siya ni Haay, direktang kinagat ang kahinaan ng mga ito. Ang perpektong koordinasyon, napakagandang pagtutulungan. Gayunpaman, ang kalaban sa pagkakataong ito ay talagang mahirap, kahit na inatake na nila sila ng husto, wala pa ring namamatay. Hindi napigilan ni Ian na mapasigaw, puno ng hindi paniniwala ang boses. Lintik! Totoo ba ang level nila? Bumuntong hininga siya, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Bumuntong hininga siya, puno ng pag-aalala. Kahit sinubukan niya, kahit iyon ay walang epekto laban sa malaking pinsala. Nakatayo si Harin sa tabi, walang magawa, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sinisisi niya ang sarili, wala ba akong magagawa? Lahat ng laban ay si Ian lang ang nagkakari. Ngunit sumigaw si Ian para buhayin ang loob ng mga kasama, lahat atake. At dumating na ang resulta, isang system notification ang lumitaw. You have defeated a Bloodmane Wolf, received 142,300 experience points. Received 4,122 gold coins from Bloodmane Wolf. Tuwang-tuwang sumigaw si Ian. Ang galing! Sobrang sulit ng experience points, mas masigla na ako ngayon. Hindi lang iyon, nakatanggap pa siya ng isang piraso ng Blood Orb, kahit hindi niya alam kung ano ito, mission item ba to o ano. Masyadong malabo ang impormasyon tungkol dito, walang impormasyon sa item information window. Lumingon si Ian kay Harin, humihingi ng tulong. Lumingon siya kay Harin at tinanong kung pwede niyang pagalingin ang kanyang mga tagapagtanggol. Nang makatanggap ng pagsang-ayon, nang matanggap ang inaasahang sagot mula rito, lumipat na siya sa pag-iisip ng ibang mahalagang bagay. Nagsimulang magkalkula ang binata, siguro dapat dalhin ko ang aking mga alagad. Sana nandito si Syria, malaki ang maitutulong niya sa pagpapagaling ng mga tagapagtanggol. Ang matalas na pakiramdam ni Harin bilang babae ay parang nahulaan ang iniisip ni Ian. Medyo nagsiselos ang dalaga. Nalaman ni Harin nagsiselos. Mukhang hindi sapat ang first aid ko, no? Nagulat si Ian, pinagpawisan, nanginginig ang boses. Bakit? Malamig na sumagot si Harin. Malamig siyang sumagot, wala lang. Akala ko naamoy ko ang pabango ng iba sa isip mo. Ang paraan ng pagsasalita niya ay parang nang iinis. Ian. Nang makita ang kakaibang kilos ni Harin, dali-daling nagpaliwanag si Ian. Impossible. Paano mangyayari yun? Hindi ko talaga iniisip ang iba. Ang babaeng ito ay madali ring suyuin. Ilang salita lang, nagbago na ang kanyang emosyon. Ang babaeng ito ay madali ring suyuin, ilang salita lang, kayang baguhin ang emosyon. Nawala na ang galit ni Harin, sinabing, sige, maniniwala na ako sa iyo. Dapat pumasok na tayo ng mas malalim. Habang naglalakad, isang hindi inaasahang hadlang ang lumitaw. Habang nasa kalagitnaan ng daan, biglang naharangan ang daanan. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin ngayon, dapat ba tayong bumalik? Iba naman ang iniisip ni Ian, hindi dapat ito naharangan. Agad niyang inutusan si Finn, tapos sinabihan si Finn na subukang gamitin ang skill niya para sirain iyon.
Gayunpaman, ang paraan ng pagpapakita ni Finn ay hindi ayon sa gusto ni Ian. Bumulong ang binata, anong ginagawa mo? Mali. Isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Ano to? Isang pader ng mga lobo. Hindi rin ako sigurado, medyo kamukha ng isang relihiyosong templo. Nakatitig siya, gulong-gulo ang isip, walang tigil sa pag-iisip. Ano to? Nalutas na namin ang misteryo ng planeta, dapat nabuksan na namin ang batong pader. Isang hindi inaasahang system notification ang lumitaw. Ang blood orb item ay pwedeng gamitin. Gusto mo bang magpatuloy? Biglang naalala ni Ian ang dalawang salitang i-blood orb, nakakataka lang niya. Mukhang matagal nang nagsama-sama ang mga pirasong iyon para mabuo ito. At nagpa siya si Ian na gamitin ang item na iyon. Agad na nagkaroon ng epekto. Ang blood orb ay na-restore na ng 100%. Ang seal ng blood gate ay nasira na. Ang misteryosong pinto ay nagsimulang magbago. Ang pinto na iyon ay unti-unting nagkaroon ng epekto. Ang mga mata ng lobo sa pinto ay unti-unting nagliwanag nang malapitan ito ng blood orb. Si Harin, na may mausisang mga mata, ay nagmungkahi, dapat ba tayong pumasok at tingnan? Si Ian naman, na mas matalas ang pakiramdam, ay may naramdamang kakaiba. Dahil mas matalas ang pakiramdam ni Ian, nalaman niyang may kung ano sa loob at dali-dali niyang sinabihan itong tumalikod. Ngunit siguro huli na ang lahat, siguro hindi na umabot. Kinailangan nilang harapin ang nakakasilaw na liwanag, ay kinailangan nilang takpan ang mga mata ng kamay, ngunit hindi pa rin nila ito nakayanan. Isang napakagarbong paglitaw. Ang marangyang paglitaw na iyon ay parang isang werewolf o baka mas malala pa, isang halimaw na boss. Mas eksakto, ito ang Bloodthirsty Fenrir, Heroic Rank, level 128. Hindi inaasahan ni Ian ang laki nito. Sa harap ng nakakatakot na panganib na ito, kinailangang tawagin ni Ian si Slap para protektahan siya. Nagsimula na ang labanan sa pagitan ng dalawang dambuhalang halimaw. Gayunpaman, natamaan ng critical hit ng Bloodthirsty Fenrir ang tagapagtanggol na si Slap. Ang EC ng tagapagtanggol ay bumaba sa 12,740. Direktang hinaharap ni Ian ang isang critical attack, napakalaki ng pinsala. Ginamit ni Slap ang Mace Pit, sinamantala ang pagkakataong iyon, agad na umatake si E. Ang tagapagtanggol na si EC ay nagpakawala ng critical attack kay Bloodthirsty Fenrir. Ang EE nito ay bumaba sa 5,876. Gayunpaman, kahit sa atake ni Eki, ang pinsala ay mababa pa rin sa 6,000. Hindi naman siya defense-type monster, pero napakataas ng level niya. Mukhang magiging napakahirap ng labang ito para kay Ian at sa kanyang mga tagapagtanggol. Inatake si Defi ng Bloodthirsty Fenrir, bumaba ng husto ang Eki ni Eki, tapos bumaba ulit. Ang mas mahalaga ngayon ay malapit nang mamatay si Eki. Kung critical hit iyon, siguradong patay na siya. Kaya kinailangang iunsumon siya ni Ian. Iyon ang pinakamamahal niyang tagapagtanggol kaya sumiklab ang kanyang galit. Umungol siya, bakit mo sinaktan si Ifiko? Tinawag niya si Haai at Finn para ipaghiganti siya. Mabuti, bumaba na ng husto ang di nito. Para sa isang halimaw na boss, hindi naman gaanong kataas ang di nito. Ngayon, aksidenteng nawala ng pag-iingat si Hae kaya nakalmot siya ng kalaban, critical hit. Ang ihi nito ay bumaba sa 12,740. Sinipsip ni Fenrir ang dugo ni Hae at na-recover ang 44,640 na walang i. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hahantong ito sa matinding labanan. Mapait na sinabi ni Ian, sumisipsip ng dugo. Baliw na ang halimaw na iyan. Muli niyang niunsumon. Sa pagkakataong ito, si Haai naman. Kung lalaban ako hanggang sa huli, hindi ko pwedeng sayangin pa ang mga atake. Sumenyas siya sa lahat na umatras agad. Buti na lang at tinutulungan sila ni Harin mula pa kanina, kung hindi, baka mas malala pa ang nangyari. Kung tinutulungan tayo ni Harin na magpagaling, sigurado akong makakayanan ni Slap ang matinding ataking iyon. Mula sa posisyong ito, gagamit tayo ng mabilisang taktika. Kailangan natin siyang matalo bago pa bumalik ang gi niya. Inutusan ni Ian si Slap na harangan ito mula sa harap. Harin, pakiusap, pagalingin mo siya. Inactivate ng tagapagtanggol na si Haai ang kanyang ultimate skill, isang malakas na tama. Na-stone ang Bloodthirsty Fenrir sa loob ng 1 segundo, may kaunting pag-asa na.
Oras na para direktang kumilos si Ian gamit ang kanyang buong lakas. Umuwal siya, ito na ang lahat ng spirit magic ko pinagsama-sama, tanggapin mo to. Sa wakas, natalo na niya ito at nakakuha ng 997, 710 experience points. Muntik na tayong mamatay sa loob ng 1 minuto. Nakahinga ng maluwag si Ian. Teka, tingnan ko muna ang mga item. Nakakuha si Ian ng 32,145 ginto mula sa Bloodthirsty Fenrir, 1 kwintas, at 1 spirit orb. Ang huling item ay nagpaisip sa kanya sandali. Ang spirit orb ni Fenrir ay napalaya na. Lumitaw ang kaluluwa nito at nagtanong, nasaan ako? Pinalaya ng bagay na iyon ang kaluluwa ni Fenrir mula sa kanyang kabaliwan. Hindi niya inaasahan na titingnan pa siya ni Ian at magtatanong, sino ka? Pakiramdam ko, sobrang gulo. Ngunit ang unang naitanong nila ay, nakakapagsalita ba ang lobo? Ipinakilala nito ang sarili bilang si Charlotte. Ikaw ang namumuno sa pagprotekta sa Bloodlord. Huwag mo akong ikumpara sa ibang ordinaryong mga lobo dahil siya ay isang tamer.